puhunan. Magkano ba yung puhunan mo, Nay? Hindi lang. Yung kaya mo lang ibigay sa akin. Kayang ibigay mga magkano, mga 1 milyon? Hindi. Yung 1 milyon ay wala po ako na, Nay. Hindi naman yun. Joke lang po. Siyempre, dadagdagan din po natin yung puhunan ni Nanay. Ito po ay bukal sa aking kalooban na ibigay po sa iyo, Nay. Pagdamutan nyo na po ang konting maitutulong ko po sa inyo. Meron po ditong 3,000 pesos. Para po kay Nanay, mga ka-business, 3,000 pesos. Yan po, Nay. Salamat, ha. 1, bilangin natin, Nay. 1, 2, 3,000 pesos. So yan o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay, nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business tanan mga ka-business mo ko, support natin si Kaagapay. Grabe buta yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin. Grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro, kaya kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Kita na po ako na kanina ko pa po siya bali sinusundan. Tinitingnan ko kung ano ba yung paninda niya. Nakikita ko kasi ang matanda na siya, tapos ayun, nagbebenta pa. Ito si Nanay, mga ka-business. Hi, Nay. Good morning, Nay. Good morning. Ito po si Nanay, mga ka-business. Nay, okay lang po isama ko po kayo sa vlog. Video po. Alam niyo po ba yung vlog, Nay? Yan po, mga ka-business, si Nanay. Kanina ko pa po siya nakikita kasi sumakay po ako ng tricycle. Tapos nakita ko siya sa may, saan ba yun, Nay? Ricomdale. Doon pala siya nagtitinda, mga ka-business. So yun po, sinundan ko si Nanay. Tsaka, Nay, ako nga pala si Nika. Ikaw? Ako, Christina. Christina. Nanay Christina. Si Nanay Christina, mga ka-business. Ilang taon na po kayo, Nay? 72. 72. Tapos ano po nilalako nyo, Nay? Mga isda, gulay. Kanina pusit. Bus na lahat tinda ko. Ubus na. Ito na lang po yung natira. Yan na. Wala na. Kamatis tsaka sibuyas. Ibig sabihin po, hindi lang po isda yung tinitinda nyo, pati mga sangkap din. Oo, at saka gulay. Kompletos ricados, Nay. Para pag bumili ka ng isda, andito na din yung sangkap. Kaya nauubos talaga. Hindi na sila maghahanap ng mga luya, mga sili, mga bawang, kamatis, dahil andito. Meron na lahat. Oo. May asawa ka po, Nay? Byuda. Byuda. Anak po? 3 yung anak ko, pero yung 2 na lang sila kasi yung bunso ko namatay na siya. Noong 2005. 2005. Pero mga ka-business, 72 years old, pero malakas pa si Nanay. Naawa ng Diyos. Pero kayo po ba ay hindi pa nagme-maintenance? Wala akong maintenance. Ay, malakas pa nga, mga ka-business. Tsaka yung naka-sidecar po siya. Yan, mga ka-business, siya lang mag-isa. Tapos, Nay, pagkatapos niyo magtinda, ano po itong mga karton na dala niyo po? Mga kalakal yan. Yung mga suki ko, may mga kalakal sila. Pinadadala sa akin. Para daw pandagdag ko sa puhunan ko. Binibinta ko mga karton, minsan, andoon na yung iba sa bahay. Mga bote ng mga mineral. Ganun po, ibig sabihin po, pagkatapos niyo po magtinda, Pag-uwi ko. pag uwi niyo po is mangangalakal pa kayo. Oo, yung pinatadala nila na sa akin. Yung mga kalakal. Ang sipag naman po ni Nanay, mga ka-business. Para pong, kasi parang nakaka-relate ako, kaya siya po talaga yung sinundan ko, mga ka-business. Kasi nagtitinda siya, tapos 72 years old po. August 28 ako pinanganak, 1952. Pero mukhang hindi po kayo na 72 na. Baka kayong nasa 50 plus. Gusto mo makita yung ID ko? ID po. Excuse me po. Mga ka-business, hindi po mukhang 72 si Nanay. Mukha siyang 50. ID ko yan. Ito pa. 1952, mga ka-business. 72 nga po.
member pa ako ng Sagip-Baga Task Force. Ngayon ay, ngayon ay malaki kita mo na kasi naubos yung paninda mo. Umabot siya ng, namumuhunan ako ng, ang puhunan ko kanina is, ano ba yung puhunan ko? Andoon yung listahan. Ang puhunan kong pinamili kanina, 10 kilo na pusit, tapos 10 kilong isda. Ang halaga noon, 3,500. 3,500 pesos. Saan naman po kayo na kumukuha ng papuhunan niyo? Panimula, yung simula nung nagtinda kayo kasi kasama niyo po ba yung anak mo? Hindi, ako lang. Saan po kayo kumuha ng kapital mo po? Meron kasi akong hinihiraman. May hinihiraman ako ng pera. Parang 5-6 ganun. Para pang ano ko lang, pang tulong ko sa ano. Kasi konti lang talaga yung pera kong hinawakan. Ibig sabihin po mga kabisaw, Nay, dati po is nangungutang po kayo. Opo. Tapos, yung nabayaran nyo na, hindi na kayo umulit. O, hindi na kasi ano, ang hirap na may hinuhulugan Opo, ka. sobrang hirap po talaga. Lalo na po kayo, matanda At na. saka ano, pagka may hinuhulugan ka kasi, imbis na gusto mong magpahinga, parang hindi ka pwedeng makapagpahinga kasi huhulugan mo siya daily. Opo. Ang gabi mga kaagapay, mga ka-business. Ayan, ngayon gagawa na naman ulit tayo ng reaction at komento sa isa na namang entry sa solo vlogger po ng ka-business. Ayan, kay Kuya ka-business. Ngayon, ang anuin po natin, ang ating napanood ay si Nika. Kumbaga, ito yung entry ni Nika. So, napanood po natin na talaga namang maganda ang naging resulta. Kumbaga, na natapos niya ang video na maganda yung resulta. Ayan, so para doon po kay nanay, ayan, napaka-deserving po na tulungan din po si nanay kasi imagine 72 yung edad niya pero lumalaban pa rin sa hamon ng buhay, 'di ba? Marami diyan na malakas pa yung katawan, hindi pa senior pero parang ayaw pang magbanat ng buto at umaasa na lang sa panlilimos. Pero si nanay, saludo po ako sa kanya kasi kahit ganun yung edad niya ay gumagawa siya ng paraan para matulong sa kanyang pamilya, sa kanyang mga apo. Sabi nga niya, siya din po yung tumutulong din po siya sa kanyang mga apo. Napaka-saludo po ako kay nanay. And napansin ko rin po si nanay may kamukha siyang artista. Kung napapanood nyo yung Pangako Sa'yo, yung pinakauna, yung si Christine Hermosa at saka si Jericho, yung matanda doon na nanay ni Ina, which is si Christine Hermosa, tingnan nyo, panoorin nyo ulit, parang kamukha po niya. Nakalimutan ko yung pangalan ng artista na yun na matanda. And parang kamukha niya, akala ko talaga siya yun. So yun, nakakahanga po si nanay kasi nga, gumagawa siya ng paraan para mabuhay sila. And sabi nga rin niya na talagang noong una talagang nanghiram daw siya ng puhunan. So 'di ba, pag may paraan talaga na talagang makaka-survive ka sa buhay. So yun nga, sabi nga niya sa kanyang kwento na nanghihiram daw siya nung una, kumbaga parang 5-6 daw. So, maganda rin po yun kasi kahit papaano nagkaroon siya ng pampuhunan. And maganda rin po kasi sabi nga niya ngayon hindi na daw. So, maganda rin po yun kasi mahirap din yung nangungutang ka na parang every month or araw-araw may binabayaran ka, di ba? Isang sakit din po yun sa ating sa ating ulo, sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung araw-araw may binabayaran po tayong utang, di ba? Pero kahit papaano, at least nakapagpanimula si nanay, and yan po yung kumbaga ginagawa niyang puhunan ngayon. And talagang naano ako doon sa sa kwento niya.
na-touch din ako. Sa mga hindi pa po nakapanood, ayan, panoorin nyo po yung kabuuan ng video sa channel po ni Kuya Ka-Business para mas maano nyo po ng mabuti, ma-analyze nyo, mapanood nyo yung buong kwento po ni nanay, kung paano siya nagsimula, paano siya namumuhay araw-araw. So, thank you. And dahil siya yung napili ni Nika na kumbaga i-vlog niya, tulungan niya, di ba? Nakakatuwa. And para din po kay Nika, siyempre bilang entry po niya yan, sobrang na-miss ako. Parang hindi po siya first timer na nagbablog. Napaganda ng delivery, paano siya magtanong, tapos kumbaga mararamdaman mo talaga na nasa puso niya talaga rin yung pagtulong, di ba? Ang ganda talaga nung ano niya, mga vlog niya, hindi siya nahihiya, parang normal lang talaga. Parang naano nga ako na nabigla ako kasi hindi ko expected na ganun yung pagbablog niya or ganun yung mangyayari sa kanyang vlogging. Nakakaanong panoorin kasi maganda yung usapan nila. Lahat-lahat talaga, kumbaga full package na marami siyang natanong kay nanay and marami siyang kumbaga nalaman tungkol kay nanay. And maganda yung pagtatanong niya kasi kumbaga hindi rin nakaka-open. Maganda po ng pagkaka-deliver ni Nika and parang hindi po siya baguhan. So, yun, good job para kay Nika. Ayan, parang hindi naman talaga siya baguhan sa pagbablog. So, sa mga ano po, mga viewers po namin, ayan, gusto ko rin po malaman kung ano ang ibibigay yung rate kay Nika. Example, 1 to 10. Ayan, paki-comment down below kung anong ibibigay yung rate. Ayan, sa mga hindi pa po follow po, subscribe po sa akin channel Kaagapay and subscribe po, and siyempre kila Kuya Ka-Business, kay Papa Dins, and kay sa business family. Ayan, maraming salamat po, and abangan nyo po ang next natin vlog. Ayan, so thank you po, God bless.